Audrey's POV. Huli na ang lahat para magpaliwanag si Diego. Wala na yun silbi sa akin sa sobrang lalim ng sakit na idinulot niya. Sana noon pa siya nagpaliwanag. Sana noon pa niya ipinaliwanag sa akin ang lahat. Nang sa ganon, hindi ganito kasobra ang galit at hinanakit ko sa kanya. I understand. I know this is too much. But can I have a favor? Wika ni Diego ngunit hindi sa akin ang tingin, kundi sa aking likuran. Can I touch him? Nabasag ang boses niya. Promise, I won't hurt him. Nang lingunin ko ang anak ko, nakatingin rin ito kay Diego. The longing in their eyes, the sadness, ang kagustuhan na mahawakan ng isa't isa. Nakatayo lang si Dustin doon, nakatago ang katawan sa hamba ng pintuan na nakasilip sa amin. Probably sa kanyang ama. Maging kalabisan ba kung hihilingin ko rin na gusto kong hawakan ng tiyan mo, Audrey? Nangungusap ang kanyang mga mata nang muling humarap sa akin. I want to feel her. Napalunok na umiwas ako ng tingin. Ang mga anak niya lang ang sadya niya rito, kaya siya naririto. Wala siyang pakialam kung ayaw kong marinig ang paliwanag niya. Nang tumanggi ako, hindi niya ako pinilit at iniba kaagad ang usapan. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang gusto lang niya ay ang kanyang anak. Nothing more. Lihim akong napahugot ng paghinga at sinuway ang sarili dahil umaasa ko na sana kahit konti, kahit pagkukunwari, ako ang dahilan niya kung bakit siya narito. Audrey, nakikiusap na saad niya. Hindi ko na hinintay na lumuhod pa siya at magpakaawas sa harap ko para payagan siyang lapitan ng kanyang anak. Muntik na siyang masubsob sa panghihina nang lapitan ng anak ko nang pumayag ako. Doon rin tuluyang lumabas si Dustin at sinalubong ang ama. Napaluhod na mahigpit niyang niyakap ang anak. Paulit-ulit na humahaplos ang isang kamay nito sa ulo ng bata. Dahil nakatalikod siya sa akin, hindi ko matiyak kung umiiyak ba siya. Batid ko ay oo dahil yumuyog-yog ang balikat ni Diego. May sinasabi siya kay Dustin dahilan para mag-unahan na tumulo ang mga luha ng bata kasabay ng kanyang munting hikbi at ang pagganti ng yakap sa ama. Akala ko magiging masaya ako kapag dumating ang araw na to. Ngunit hindi ko akalain na nakakadurog pala ng puso na tingnan silang dalawa na unang pagkakataon nilang pagkikita. Araw-araw, pinagmamasdan ka ni Diego at anak mo mula sa malayo. Doon ko muling hinarap si Ma'am Claudia. Nakatanaw ito sa mag-ama na parehong nag-iiyakan. Sumisinghot si Diego. Si Dustin naman, humihikbi. Panay pahid sa kanyang pisngi na walang tigil ang pag-agos ng luha doon. Ikaw ang papa ko, di ba? Kamukha po kita. Humihikbi na wika ng bata sa kanya. Pumalaho na naman ito nang haplusin si Diego ang kanyang pisngi. Nabahala ko dahil baka nahihirapan na siyang huminga dahil sa pag-iyak. I'm sorry, anak. Pumiyok ang kanyang boses dahil sa pag-iyak. I'm sorry, son. I understand kung magagalit ka kay papa. Sunod-sunod na umiling si Dustin. Hindi po ako galit. Mama explained to me everything. Sobrang happy ko po kasi may papa pala ako. Umiwas ako ng tingin sabay pahid ng aking luha. Ang sakit sa puso ko ng tagpong to. Gusto kong hilahin ang anak ko doon palayo sa kanyang ama. Gusto kong tumakbo palayo, bitbit ang anak ko palayo sa kanila. Pero tutol ang puso ko. Ang hirap ipagkait ang tagpong ito sa anak ko na matagal nang nangungulila sa kanyang ama. Mama! Nilingon ko si Dustin. Tumigil na ito sa pag-iyak. Nakatayo na rin si Diego sa kanyang tabi, hawak ang kamay ng bata. Maaari ko po bang makasama si... Tiningala niya si Diego. Gets ko na kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit naguguluhan kung ano ang itatawag sa tatay niya na ngayon lang niya nakita at nakilala. Kahit saglit lang po. Tumango ako bilang pagsang-ayon dahil wala akong masagap na salita para sa anak ko. Diego gave me a small smile and nodded. Hinatid ko sila ng tingin hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Pwede rin ba kitang makausap, Audrey? Walang bakas ng pagiging mataray at pagkasindak sa mukha ng ginang. Ang nakikita ko ngayon ay lungkot, pagsisisi at pagpapakumbaba. Ibang-iba siya ngayon kumpara noong may galit at hinanakit pa siya sa akin. Umupo ako doon sa lantay sa lilim ng punong mangga. Umupo rin doon si Ma'am Claudia. Pareho kaming nakatanaw sa loob ng bahay kung saan naroon ang mag-ama. Nakakalong ang bata sa hita ni Diego at nag-uusap sila. Alam ko,
Marami akong ginawa na hindi maganda sa iyo, Audrey. At yun hindi mababayaran ng sorry lang. Malumanay na wika niya. Ngunit gusto ko pa rin na humingi ng tawad sa iyo, Audrey. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Para saan pong paghingi niyo ng tawad? Blanco ang tingin na nilingon ko siya. Hindi ba kayo pinapatulog ng konsensya niyo kaya kayo narito ngayon para humingi ng kapatawaran? Kinakarma ka na ba kaya bigla kang nagbago dahil sinisingil ka na? Napalunok na napayuko ang ginang ng ulo. Iniligtas mo ang anak ko, pero hindi mo pa rin maikakaila na kasabot ka sa pagkuha sa kanya. Iyon ang hindi ko na maintindihan sa kanya, na kaya niyang gawin ang bagay na yon para lang mapalayo ako sa anak niya. Yung bata na walang kasalanan idinamay pa sa kalokohan nila. At nagsisisi ako, Audrey. Matunog akong napangisi. Nang makita ko ang anak mo, his looked like Diego when he was a kid. Kung nagkataon na hindi siya kamukha ni Diego, tatapusin mo ba siya sa mismong harapan ko? Mariing saad ko. Hindi ko na kayang magtimpi pa na pigilan ang nararamdaman ko ngayon. I am not like that, Audrey. Oo, masama akong tao. Pero hindi ko kayang tumapos ng tao. Hindi nga ba? Balik tanong ko sa kanya. Sa ginagawa niyo sa akin nun, muntik na akong mamatay. Palaging nalalagay sa peligro ang buhay ko kapag nandyan ka. At naging malala nang pagtulungan niya ako ni Danica. Mariin siyang napalunok at malamlam ang mga mata na tumingin sa akin. Danica manipulated me. She manipulated Diego too. Masamang tao si Danica. She is crazy. Natigilan ako sa narinig. Totoo ba itong mga sinasabi ng mama ni Diego? Baka pinapaikot niya lang ako nang maniwala ako sa kanya. Hindi kami makawala dahil hawak niya si May at ang anak nito. You know, May is still part of my life. At yung bata, wala naman silang kinalaman. At doon sa pagkuha sa anak mo, kaya ako nakipagsabuhatan sa kanya dahil wala akong choice. Ayokong may mawala isa sa kanila. Pinapili niya ako. Ang kunin ng anak mo o ang wala ng buhay na katawan ni na May at ng anak niya. Mabilis na pinahid ni Ma'am Claudia ang luha na kumawala sa kanyang mata. Nanginginig ang mga kamay nitong magkasiklop. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, kaya hinayaan ko lang siyang magsalita. Diego diagnosed anterograde amnesia na maaksidente siya. That is why he can't remember you na magkita ulit kayong dalawa. Ang tanging naaalala niya ay ang nakaraan nila ni Danica at ang huling pag-uusap nilang dalawa. Umawang ang labi ko sa gulat. Kaya pala hindi ako nakilala ni Diego. Kaya pala parang ordinaryong tao lang ako na biglang pumasok sa buhay niya dahil nawala ako sa alaala niya. Pinaniwala ni Danica si Diego na kaya siya pupunta sa US para i-pursue ang modeling career niya. Pero ang totoo, pinarehab siya doon upang makaiwas at hindi malaman ng mga kaalyansa nila sa negosyo. Lately ko lang nalaman na si Danica ang may kagagawa ng aksidente ni Diego nang dalawin ko siya. Sinabi niya sa akin ang lahat. Takot na takot siya nang malaman ni Diego ang tungkol sa sakit niya. Nang gabing nag-usap sila, tinanggalan niya ng brake ang sasakyan ni Diego dahilan ng pagka-aksidente ng anak ko. I was scared when she came back, kaya kita sinasaktan para may dahilan ka na layuan si Diego, para malayo ka kay Danica. Pero ang tapang mo, hindi ka sumuko, hindi mo iniwan ang anak ko kahit sobrang nasasaktan ka na. Inabot niya ang kamay ko. Hilam ang mga mata na tumitig sa akin. I'm really sorry, Audrey. Alam ko hindi mababayaran ng sorry ang lahat ng mga ginawa ko sa iyo. Pero huwag ka mag-alala. Dahil handa akong pagbayaran yon kung ano man ang gusto mong parusa na ibigay mo sa akin. Mariin akong napalunok bago muling nagsalita. Gusto ko lang malaman kung bakit niyo ako sinasaktan. Kung bakit ganun na lang ang galit at pagkamuhi niyo sa akin. Lakas loob na tanong ko. Naging ganun ako. Kasi natakot ako na biging kagaya lang ang anak ko sa akin. Takot na takot ako na baka magaya lang siya sa kahihinatnan ko. Pero nagkamali ako dahil ikaw napunta sa sitwasyon ko, ngunit sa ibang paraan at pagkakataon. I'm really sorry for the hurtful words I throw to you, Audrey. Sa mga pananakit ko sa'yo pisikal. Sa lahat-lahat, I'm really sorry. Marahan akong tumango. Ngayon, naiintindihan ko na. Ngunit pasensya na ho kung hindi ko maibigay ang kapatawaran na hinihingi niyo. Hindi ko pa yun kayang ibigay sa ngayon. At hindi ko alam kung kailan ko yun maibibigay.
Hindi ko rin hawak ang batas para sa parusa na nararapat para sa'yo. Muli akong tumingin sa loob ng bahay kung nasaan ang mag-ama. Kung ipapakulong kita, ano na lang ang sasabihin ko sa anak ko kapag nagtanong siya tungkol sa'yo? Sa ngayon, ang karapatan niyo sa bata lang ang kaya kong ibigay. Sunod-sunod na tumango si Ma'am Claudia na may ngiti sa labi. Thank you so much, Audrey. Napakabuti mong tao para sa amin na ginawan ka ng masama. Dahil po ganito ako pinalaki ng mga magulang ko. Ang maging mabuti sa mga taong nagkasala sa amin. Dahil wala naman maidudulot na maganda kung makikipagmatigasan ako. Mas mabuti na yung mapagkumbaba sa taong naghihingi ng kapatawaran nang sa ganun, ang isukli sa akin ay kapayapaan. Nanatili ako rito sa lantay. Nakatanaw sa kanila sa loob ng bahay na nakikipagkulitan kay Dustin. Kitang-kita ko ang kakaibang saya sa mukha ng ginang habang kaharap ang apo nito. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay totoo. Napangiti ako nang marinig ang tawa ng anak ko. Naging malapit kaagad ang loob nito sa kanyang ama at lola. Maliit na ngiti ang iginawad ko kay inay. Bahagyang nakasalubong ang kanyang kilay at puno ng pagtataka ang mukha na tumingin siya sa loob ng bahay. Ibang saya ng anak mo. Aniya at tumabi sa akin. Nagkausap na ba kayo? Kasi yun ang mahalaga, nang malinawan at magkaayos kayong lahat. Mahina akong napabuntong hininga. Si Ma'am Claudia palang nakausap ko, inay. Hindi ko pa kayang kausapin si Diego sa ngayon tungkol sa aming dalawa. Siguro, nag-usap na lang kami tungkol sa anak namin. Narinig ko ang usapan niyo ni Ma'am Claudia. Ang totoo niyan, masama ang loob ko sa kanila sa ginawa nila sa iyo dahil wala silang karapatan na saktan ka. Pero kahit magalit ako sa kanila, hindi na maibabalik ang panahon. Hindi ko naman kaya natanggalan ng kasiyahan ng apo ko. Makulong lang ang lola niyang nanakit sa iyo. Naiiyak na yumakap ako kay inay. Alam ko lilipas rin itong galit na nararamdaman namin ni inay ngayon. Na darating ang araw na mapatawad namin sila ng lubos. Kung wala lang akong malasakit sa kanila at sa anak ko, pinakulong ko na si Ma'am Claudia at si Danica. Hahayaan ko na lang na ang Diyos ang magpaparusa sa kanya sa lahat ng masamang ginawa niya. Hindi lang sa akin, sa amin ng anak ko, kundi sa buong pamilya ni Ma'am Claudia, lalo na kay Diego. Karga ni Diego sa Dustin na lumabas ng bahay. Lumapit sila sa akin habang si Ma'am Claudia ay dumiretso kay inay. Lumayo silang dalawa. Siguro may pag-uusapan. Pareho kaming hindi makatingin ni Diego sa isa't isa. Ngunit parang may magnet ang mga mata namin para pagtagpuin iyon. Pinilit kong maging kaswal sa harap ng anak ko. Si Diego naman ay naiilang at hindi alam kung ano ang gagawin. Uuwi ka na po ba? Uuwi na po kayong Lola? Ang anak namin ang bumasag ng katahimikan. Hindi nakaiwas sa akin ang biglaan na paglungkot niya at pagtamlay ng tumango ang ama. Tumayo ako para kunin siya sa bisig ni Diego nang biglang humilab ang tiyan ko. Napapikit ako sa sakit. Are you okay? Nag-aalala na tanong ni Diego nang hawakan niya ako sa siko bilang pag-alalay. Bigla ay parang may kuryente na dumaloy doon nang maramdaman ko ang init ng palad niya. Ngunit kaagad ring nawala ang pakiramdam na yon nang tumigas ang tiyan ko sa gawing kaliwa at masakit yon. Sumasakit ang tiyan ko. Ibinaba niya si Dustin. Nagtataka naman ako nang bigla kong nakita ang namumutla niyang muka. Saan banda? Masakit ba masyado? Kailangan mo ba pumunta sa ospital? Tell me, anong gagawin ko para mawala ang sakit, Audrey? Sunod-sunod na tanong niya na ikinatigil ko. Nakatulala na nakatingin ako sa kanyang namumutla na muka. Dapat ba akong tumawag ng doktor? Umiling ako. Hindi na. Normal lang to. It is? Naniniguro na tanong niya pa. Tumango ako at nagsimula ng humakbang, ngunit kaagad ring napatigil nang humilab ito ulit at lalo pang nanigas. Napapikit na hinaplos ko yon. Mukhang tutol yata ang anak ko na umalis ang tatay niya. Siguro, naramdaman niya rin ang tatay niya at excited din itong makasama. Kaya ganito siya sa loob ng tiyan ko. Nagdadabog. Fine. Suko na tumingin ako kay Diego. Pwede ka nang manatili kung gusto mo. Baka sumamang loob ng anak sa akin kung papaalisin kita. Mataray na saad ko at nagmarcha papasok sa loob ng bahay. Napanguso na hinaplos ko ang aking tiyan nang unti-unti na mawala ang paninigas niyon. Hindi ka pa nga lumalabas. Makatatay ka na. Nakakatampo ka, anak.
Wika ko habang hinahaplos iyon. Napangiti ako nang pumintig yun. Mukhang tama nga ako. Ayaw rin niyang umalis ang tatay niya. Dumiretso ako sa kwarto para magpahinga. Saglit pa lang akong humihiga nang hilahin ako ng antok